Di po ba mas maganda kung magkaroon na lang po ng kanya-kanyang respeto sa paniniwala? Respeto? Apo. May masamang respetuhin yung mali. Masama yun. Alam mo, kasi tinanin nyo mga kababayan na maganda ang layunin mo, kapatid. Nakikita ko yung puso mo, maganda, malinis. Pero mag-i-inject ako sa'yo ng diwa galing sa Diyos, hindi galing sa akin. Ako rin ganun eh. Nung bata akong maliit, ayoko ng gulo. Nung ako'y tumanda, ayoko ng away. Hindi ako nakikipag-away o hindi ako nakikipag-usap sa mga umpok-umpok. Dahil yung mga pinag-uusapang kayabangan, ayoko nun eh. Mas gusto ko pang magbasa, mag-aral, kaysa makipagkwentuhan doon sa mga kababata ko. Yun ang naranasan kong pagkabata eh. Pero ang isang ayoko yung may kokontrahin ako, o may aawayin ako, o kaya hindi ko sasang-ayunan. Ayoko nun. Pero nung matuto ko ng Biblia, na iba ang pagkakilala ko sa buhay. Pag walang kokontra sa mali, lahat ng tao maniniwala sa mali. Tandaan niya. Ngayon, ano ang batayan ko? Na masama na yung mali, hindi mo kokontrahin. Bakit ganon? Ba't ko sinasabi yun? Pag mali, dapat punahin. Pag mali, dapat sawayin. Pag mali, dapat pigilan. Kasi sabi ng Diyos 3 G's ng Tito. Pakinggan niyo. Ang taong may maling pananampalataya, pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway ay itakwil mo. Ipinapasaway ba yung mali? Sabi nga ng Diyos, pag mali ang pananampalataya ng tao, sinaway mo ng una, sinaway mo ng ikalawa, itakwil mo na. Diyan mo na siya. Ayaw niya ng tama, gusto niya mali. Pero ipinapasaway ng Diyos. Sawayin mo. Paano sasawayin? 1:13 ng Tito. Ang patotoong ito ay tunay. Dahil dito'y sawayin mong may kabagsikan sila upang magpakagaling sa pananampalataya. Ano? Ito ba haka-haka ko, kapatid? Gusto ng Diyos ito eh. Pag mali ang pananampalataya, sawayin mong may kabagsikan sila. Siguro nung sabihin ng Diyos yan, hindi naman niya sinabi yan. Sawayin mo, may kabagsikan sila. Ganun ba nung sabihin ng Diyos yun? Hindi naman ganun eh. Sabi, sawayin mong may kabagsikan sila upang magpakagaling sa pananampalataya. Gusto mong gumaling ang tao? Pag mali, sawayin mo. Ngayon, kung gusto niyang pasaway o ayaw niyang pasaway, bahala siya. Meron talagang pasaway. Pero tungkulin mo kung mangangaral ka na sumaway. Basa, 2 Timoteo 4:2. Ipangaral mo ang salita. Magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Sumawata ka, sumaway ka. O, kita mo? Utos ng Diyos sa mangangaral yan. Sumawata ka, sumaway ka. O, pag sumasaway ba, mali? Ba't hindi na lang natin igalang ang pananampalataya ng isa't isa? Kung mali, ba't ko igagalang? Ibig mo sabihin, ang paniniwala mo si Kristo, tao. Ha? Tapos sabihin ko, ginagalang ko yan. Amen. Ganun ba? Pag sinabi mo si Kristo, tao, sisigaw ako. Hindi tao si Kristo, kundi nagkatawang tao. Yun ang sasabihin ko.